lang may i-share ni Pastor tungkol doon sa gifts and calling. Gifts and calling. Kaya natin ito, calling of God. So, nakalagay ito sa Romans 11:29. The gifts and calling are without repentance. Ibig sabihin, pag binigyan ka ng Diyos, ang binibigyan kasi ng Diyos ng kaloob, mga nakaranas na yan ng mga redemption. Hindi ka pwedeng bigyan ng Diyos ng kaloob kung hindi ka paligtas. Pag sinabi natin kaloob, hindi ito yung kaloob na meron tulad sa sanlibutan. Kasi ang sanlibutan, sabi nga ni Pastor, meron din eh. Humanity, all humanity is meron. Diba, pagiging teacher sa school, kaloob yun eh. Ano man yung meron sila na nagagamit nila ngayon sa mundo, kaloob din yun. Pero, pag sinabi 11:29, gifts and calling, ministry yan. Ginagampanan dito sa lupa. Okay. Hindi ko inaalis na sabi nga sa drive na ito na merong fivefold. Ano ba yung fivefold? Simula sa apostle, pastor, teacher, evangelist, and prophets. Tama? Ngayon, sa limang ito, nasa ang kaloob tayo na gifts and calling. Nasaan tayo? Pag sinabi ko kanina, the gifts and calling are not the gifts for salvation. Ibig sabihin, ministry. Ginagampanan. So kung may fivefold na, may teacher, ganyan. Nasaan tayo ngayon sa muling araw na ito? Sa calling. Nasundan mo, brother? Pwede rin kayo dyan, ha? Pwede rin kayo. The gifts and calling of God may kinalaman sa panahon natin ngayon, last days. We are living in the last days. Huling panahon, nasa limang kaloob na ito, mayroong isa na yun mismo ang ginagampanan ng buong iglesia. So, pag sinabi ko ginagampanan, yan ang ginagamit ng ministry ngayon. At magbibigay ako ng verse. Sabihin natin, salita lang yan. Ano? May verse tayo. Pag sinabi sa huling araw, ministry, anong ministry? Anong kaloob? In the last days. Yan ay Brother Wery. Prophets. Gifts and calling of God in these last days are the ministry of prophets. Huling araw yan, Brother Will. Okay. Bago ka tawagan, ang tawag sa prophets ay seer. Nakakita. servants. Pag tinawag kang servants, ibig sabihin, prophet ka. Leader ka. Isa kang tagapanguna na hindi basta tagapanguna, kalagayang propeta, kalagayang ministeryo. Seer ka, seer ka. Nagsasalita ka. Okay. Brother Will, pakibasa mo. Isang prove natin sa Bible. Amos 3, verse 11. Okay, servant. Amos 3, verse 7. Ano sabi doon? Amos 3:7. Tunay na ang Panginoong Diyos. English tayo. Okay. Surely the Lord God will do nothing, Okay? but He revealed His secret unto His servants, the prophets. Napapansin ko yung bandang lolo. Walang ibang ginagawa ang Diyos. To reveal His secrets. Kanino daw?
unto his servants, sino yung servant? the prophets. Propeta pala. So, pag tinawag kang propeta, nauuna ang ibig sabihin, servants. Tama ba? Hindi. Tama po. Tama, di ba? So, sa Amos 3:7, yung servant ay prophet. Right? Ngayon, dagdagan natin ng verse. Sabi sa Matthew, Mark chapter 10, 21. Matthew po. Matthew ba? Matthew. Matthew chapter 10. Hindi, teka. Sa Mark chapter 10, 45, verse 45. Mark 10. Medyo hindi masyadong... Mark chapter 10 verse 45. Sapagkat ang anak ng tao rin naman ay hindi na parito upang paglingkuran, kundi upang maglingkod at ibigay ang kanyang buhay na pangtubos sa marami. Medyo hindi gano'ng no? Sa Matthew chapter 20, verse 26. Matthew 20. Matthew chapter 20 verse 26. Nasa inyo hindi magkakagayon, kundi ang sino mang mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Lingkod ninyo. Sabihin, kalagayan natin ngayon, kalagayan servant, propeta. At sinabi ni Kristo, magiging isang lingkod ka kung sabi, ano sabi diyan? Kundi ang sino mo mag-ibig na dumakila sa inyo ay magiging lingkod ninyo. Servant yan. Kaloob yan. Minister. Ministeryo yan. Ibig sabihin, Brother Will, ganito yan. Yung kung sino man ang gusto dumakila sa inyo, di ba? For example, ikaw, Brother Will, graduate ka ng civil engineer. Si Brother Ryan, graduate ng doctor. Or sabihin natin, PhD ka o doctor of divinity. Pero dahil tinawag ka, Brother Ryan, pag ikaw ay tinawag ka ng Panginoong Diyos at gusto mong maging lingkod niya, ang sabi doon, ibababa mo yung sarili mo. Tama? Tabi? Opo. Mababaliwala yung profession mo, Brother Ryan, as a PhD doctorate. Ngayon, kasi bakit? Kasi susundan mo yung tawag sa iyo as a servant, as a leader. Ang ibig sabihin pala ng servant, kahit mataas ka, highest profession ang natapos mo, pag ikaw pala nag-ministeryo, mababang kalagayan niya. Tama? Yan ang sinabi niya. Ang maglilingkod ka pala sa iglesia ng Panginoong Diyos, ibig sabihin, mababang kalagayan. Tama? Nasundan niyo ba ibig sabihin? Yan ang ibig sabihin ni Kristo dyan sa 27. Nabasa mo yung 27? 27. At sino mo mag-ibig na maging una sa inyo ay magiging alipin ninyo. Magiging alipin. Ang pagiging lingkod ng Diyos, hindi yan yung parang prominent. Bakit na nakikita yung brother, di ba? So, lalo na sa mga malalaking, kita yung babakit, no? Malalaking grupo. Pag ikaw ay may posisyon, servant yun eh. Pero, ano yung pagiging servant nila? Matikas sila. Halos sinasamba sila. Hindi ganun yung servant. Bilang servant ka, ikaw yung pinakahuli. Sabi niya, tagapaglingkod ka nila, alila ka sa church.
tagapaglingkod ka sa bayan ng Diyos. Okay. Dahil hindi naman ito masyadong mahaba kasi may ako na nabalahin kayo. Yung the gifts and calling of God na sinususog ko kay Pastor Ro. In these last days, ministeryo ngayon, hindi ng isang tao. Ministeryo ng buong tinawag. Ibig sabihin, lahat tayong tinawag ng Diyos sa iglesia ito, wala dito yung prominente. Wala dito yung pinakamataas. Hindi. Lahat tayong tinawag dito, iisang kaloob na yun. May limang kaloob yan. Teacher, evangelist. Pero yung isang kaloob ng pangkalahatang iglesia na may ministeryo sa panahon ngayon. Servants. Brother Will, the prophet. Okay. Brother Will, let's see in Revelation 10, verse 7. But in the days of the voice of the seventh angel, Okay. when he shall begin to sound, the mystery of God should be finished, as he had declared to his servants, the prophets. Okay. Paksinin natin, Brother Ruel, sa 7. But in the days of the voice of the seventh angel. Pag sinabing seventh angel, hindi yan sa umpisa, pangalawa. Ang seventh angel ay nasa panghuli. Sabi nga sa drawing ni Pastor, ano? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. So, ang seventh angel nandito. Tama? Nasa huli. At ito yung tinatawag na Laodicea ngayon. Tama? Laodicea? Opo. At yan yung panahon natin. Tama, Pastor Romy? Ngayon, dito ngayon, sa parang ng taon ng Laodicea, at yung church na pinag-uusapan, may kaloob ng pangkalahatan. Anong kaloob ng pangkalahatan? Pagiging servant, The prophets. the prophets. Prophets. Nabasa mo ba dyan? Brother Ruel, sa 7? But in the days of the voice of the seventh angel, when he shall begin to sound. Okay. The mystery of God should be finished. Sabi ka nun, when he, that is future, when he shall begin to sound, sabi may tatapusin. Ano yung tatapusin? Ang tatapusin dyan, Brother Will, pag umihip siya, future yun eh. Pag umihip siya, ang tatapusin, yung misteryo. Tama? Okay, sabi nito, sabi, when he shall begin to sound, dugtong mo. The mystery Okay, the mystery, of God should be finished. yun ang tatapusin. Okay. Eh, ano daw yun? Kasunod. As he had declared to his servants, the prophets. Ito ministry, Brother Ray. Ministry. Natatapusin. No, Dineclare. mystery po ang sabi. Oo, dineclare, di ba? Dineclare yan ang sabi, as he had declared, kanino raw? To To his servants. his servants. Servant lang ba? Plural, Pastor. Plural, servants. Eh, sino yung servants na yan? Walang iba kundi Brother Roy. Sa huling panahon ay church. Tama? In other words, ito palang church sa panahon natin. General church. Lahat ha? Yung nakapasok sa loob ng church, lahat ng naligtas, may kaloob na binigay. Kaloob. Yung tawag ng Diyos, nakaloob na yan, pagiging servants, prophets. Tama? Okay, last. Bakit? Diba, iihip yung ikapito, tapos ang sabi, tatapusin. And sabi, should be finished. Sorry. When he shall begin to sound, sabi, di ba? The mystery of God should be finished. Ngayon, ano yung tatapusin diyan? As he had declared to his servants, the prophets. Kaya sa panahon ng Laodicea, sa church na ito, na may ministry,
Sa huling panahon, ang ibig sabihin, ang iglesia pala ay prophets. Yeah. Spokesman of the Lord. Ngayon, ang kaloob na yan. Hindi ko inawala may apostol, hindi ko inawala may pastor. Pero ibig sabihin, ang tawag sa pangkalahatan, kasundan niyo ako. Ang tawag sa atin sa pangkalahatan as a church, isang kaloob. Anong kaloob? Pagiging servants, the prophets. Okay, last verse. Nasa 10 tayo, di ba? Revelation 10. 11 Idugtong natin sa verse 8, to 11. 11. Anong sabi? Verse 8. At ang tinig na ang inarinig mula sa langit, Hindi, sige, bro. and the voice which I heard from heaven speak unto me again, and said, Go and take the little book which is open in the hand of the angel, Hello, angel. Okay. which standeth upon the sea and upon the earth. Okay? And I went unto the angel, Pumunta si John doon sa anghel na yun. Ano? and said unto him, Okay. Give me the little book. Give me the little book. And he said unto me, Aha. Take it and eat it up, and it shall make thy belly bitter, but it shall be in thy mouth sweet as honey. Tuloy, verse 10. And I took the little book out of the angel's hand, and I ate it up, and it was in my mouth sweet as honey. And as soon as I had eaten it, my belly was bitter. Okay, tuloy. And he said unto me, Thou must prophesy again before many peoples and nations and tongues and kings. Sakto ba? Yung gifts, yung calling ng Diyos sa iglesia, anong kaloob? Servants. Ano yung pagiging servants? The prophets. Prophets ang church ngayon. Dapat lahat ng mga naging kabilang sa loob ng church na tumanggap ng kaligtasan, Thou must prophesy. magpo-prophesy. Thou must- Pagka hindi sila nagpo-prophesy ngayon, hindi pa na bubuo sa kanila yung katawag ng Diyos. Ano, yung fivefold, yung fivefold. Oo, kasi kailangan, So, ibig sabihin pala, Pastor, naintindihan ko na, ang church ngayon, general lang, in lahat. general, dapat nagpaprophesy. Mystical body yan. Yes. Oo, yes. Pero ang completion ba niya na para siya ay nagpaprophesy, dumaan siya dyan sa fivefold. Maging evangelist siya muna, pastor, teacher, apostle, and then ang pinaka-completion nun, prophet siya. Serve ka, pag-serve. Oo. Halimbawa, isang pastor siya, tinawag siya as a pastor. Calling yun as a pastor in the church. Pero, yung as a general, kasama pa rin siya doon sa pagiging servant of the prophets. Prophesy. Ibig lang sabihin nito, Brother Roel, hindi ito hiwalay. Hindi siya parang hiwalay. Doon sa 5 kaloob na yan. Kasi sa 5 kaloob, may propeta talaga doon. Ministry. So yung 5 kaloob na doon, at yung nandoon na prophets, pagkalahatan yun ngayon sa huling araw. Pero bakit po yung iba tinatawag lang nila ang sarili nila apostol? Hindi masama yun. Pwede naman. Hindi masama yun. Natawagin silang apostol, tawagin silang evangelista, tawagin silang pastor. Pero, ang sinasabi ko dito, and gifts and calling in these last days, may ministeryo tayo, isa lang kaloob yan. Anong kaloob yan? Doon sa 5 prophets. Kaya doon sa binasa natin, di ba? Proven na kapag ikaw ay servant, propeta ka. Kinukumbikta ka ng Binasa natin sa Revelation 10:7. para gawin. Binanggit doon na pag umihip yung ikapito, may tatapusin na hiwaga. Ano yung hiwaga? Yung sinasaysay sa kanyang mga lingkod na mga propeta. May mga mystery. Ngayon, doon sa 7, inakyat natin sa 8. Ang sabi nakita ni John, yung anghel, at yung anghel ngayon, nilapitan, inutusan siyang lumapit sa anghel, at kunin ko yung maliit na aklat. Maliit na ulat. At sabi, yung kanin, nung ito'y kinain ni John, anong na-experience niya, Brother Roy? Bumait yung kanyang... Pumait yung kanyang tiyan. Ay, di, masarap
sa kanyang bibig. Pero, pagdating sa tiyan, mapait. Tama? At ang sabi doon, ano yung sinabi doon? Sa verse 11. Nung ito'y kanya, And he said unto me, Thou must prophesy again. ang utos pala, itong binasa mo, Brother Well, na 10, at dulong verse, dulo ng panahon ng Laodicea yan. Para sa bride, para sa church. Bago dumating ang rapture niyan. Oh, Bago dumating ang thunders. At bago pumasok ang 7 years tribulation para sa Hudyo. At sa mga left behind. isip Pentecost. Ibig sabihin, ang ministeryo, bago dumating yung thunders, rapture, at 7 years tribulation, nandito tayo sa yugto ng servants, the prophets. He had declared to his servants, the prophet. Ito ang tinatakbo ng iglesia ngayon. Ito ang kilos ng iglesia ngayon. Kailangan mag-prophesy. Ano yung ipo-prophesy? Message of the hour yan. Yan ang mensahe natin. Umagampan lahat. Dapat. Hindi po pwedeng kabilang siya, sa isip niya, kabilang siya sa church, nakakulang yan. Wala siyang bahagi. Hindi mo nakikita yung, pag hindi siya gumagalaw, hindi nakikita yung kaloob sa pagtawag ng Diyos. Pag ganon, hindi pa siya bahagi ng iglesia pag ganyan. Di ba siya, sakit, calling pala. At pagka ganon, pagka ganon kasi bro, hindi ba natin masasabing natanggap niya na yung salvation niya? Calling pa lang, calling. Kasi ang nakatanggap ng kaligtasan, magmamanifest yung calling ng Diyos pamamagitan ng bilaybay natin. Kailangan makarating sila sa pagiging servants. Kailangan ko conviction. Kailangan nagagamit sila. Kailangan nag-witness sila. Paano kung hindi naman siya propeta, evangelist lang siya? Hindi. Ang tawag ngayon sa pangkalahatang iglesia, In general. in general yan. May kaloob. Hindi ito pa isa-isa. Hindi ito pa isa-isang paglilingkod lang doon sa loob ng church. Baba, kung pastor ka lang, ay pastor ka lang. Kung ikaw ay apostol ka lang. You will be considered as servant the prophet's father. Servant na prophet, yun ang pinakamalaking calling. Spokesman. Pwede kang apostol, pwede kang evangelist, pwede kang teacher. Pero ang pinakamalaking tawag ng Diyos sa iglesia ito as general, servants the prophets. Kaya nga, sabi sa 8 to 11, sabi, punta ka sa angel, get the book, the little book, and then eat. Your mouth is sweet, and your belly is bitter. At ang sunod sabi si Sir Remy, thou must prophesy again. Bakit again? Yan ang ministry. Muli. Yan ang ministry. Kasi meron nang nagsalita sa una. O, mga prophesying. Paano mga naman mystery. kung di ba sabi, desire the best Bukas gift. na upload. Kung wala siya doon sa desire, Wala. Desire the best gift. Calling pa lang, calling. Ang desire the best gift, maging bahagi ka nitong Yeah. pagiging alipin. Oo. Ito yun, pagiging alipin na propeta. Ang propeta kasi, dumating na si Brother Branham, siya ang malakay, siya Elijah. Siya yung unang nagsalita eh. Kaya ang siya, di ba, Sister Remy, nasa ba si Brother Branham? Revelation 10:7. Tama? Yung But in the bride, days of the voice, yung days of the voice of the seven, si Brother Branham, na-apply kay Brother Branham. Siya yung una na may voice. Pero, pagdating sa verse 8, up to verse 11, yung bride na yan. lahat na yun. Lahat ng mga naging naniwala sa ministeryo ng ikapitong anghel na siya, ikapitong propeta. Bukas na. Ikapitong anghel na siya, propeta. If you believe the prophet, you shall receive the rewards of the prophet. Ano yung receive the rewards of the prophet? Practice. Okay. Tama! Magiging propeta ka rin. If you friends of the prophet, or if you receive the prophets, you shall receive the rewards of the prophets. So, ano yung matatanggap natin sa pagsunod natin? Magiging propeta ka rin. O kasi pastor, yung mga mystery na, 7 candlestick, 7 star, wala naman nagpaliwanag na iba. Tama.
So, ang nagpapaliwanag niya ngayon, church, Yan yung small book diba, sister, naranasan ni Sister Lisa. I was so blessed. bukas na. Nung si Sister Lisa, nagturo dito, ang Master Lisa nung last Sunday, nagkukunti lang kami nun. Na-enjoy namin nun. Ngayon, Sister Lisa, alam mo ba kung anong kaloob yung itinayo mo? Sipset. Pagiging propeta yun. Hindi siya basta teacher lang. Sister, pagiging propeta kasi naglalahad ka ng mga hiwaga. Hiwaga yun eh. Sino ba nakakaintindi ng fugitive? Sino ba nakakaintindi ng vagabond? Mikain. Pag tinanong mo nga yung mga pastor na nag-aral, nagsunog ng kilay, iba sasabihin sa'yo ko. At paano nila i-connect yung salitang deliverance? Diba? Sinabi mo yung deliverance. Ang ganda ng paliwanag ko doon. Narinig mo ba yung Sister Remy? Naabutan mo? Yata naabutan ni Sister Remy, no? Ang turo Sister Lisa. Wala ka ata dito. Yung tungkol kay Cain. Yung pagiging vagabond, fugitive, at saka yung word deliverance. Ang ganda no? So, yung ginawa ni Sister Lisa, bagamat siya isang babae, isang sister, hindi ba siya qualified as a prophet? Qualified. Prophesy again. Prophets yun kasi hindi pinag-uusapan yung pagiging servants, the prophets, kung lalaki lang, babae lang. Hindi. Buong, walang gender yan. Buong iglesia yan. Like, Na kapag ikaw ay lumayo, nagsalita ka ng mga part, mga hiwagang ito, kasama ka doon. doon sa small book, pastor, small book, cathedral. Naintindihan? Yun yung sinusulpo kay Pastor Romy na ang calling natin ngayon, gifts and calling ng natin sa Diyos ngayon ay servants of the prophets. Okay? Prophesying again. Di ba sinabi rin yun sa Joel tsaka sa Acts? Yung old flesh. All flesh shall be saved. All flesh shall be saved. Oh, yun. Tama. Sa Joel and Acts, sa Acts naman. Sa Joel chapter 2, verse 29-30, Yan na yan. sabi ganun, in the last days, I will pour out my spirit upon all flesh. So yung salita all flesh, hindi pinili yan na lalaki lang yan. Lahat, mga children, Eh, nasa Acts. walang gender yun. Nangyari yun sa buong Acts na fulfill yun. Kaya, start from the Acts, nangyayari na yun, servant, Yung the kaloob. prophets. Yung kaloob. Okay, so sige. Tayo ay tapusin na natin. Marami rin namang churches din may babae na. Oo. Hindi na big deal. Lumang approach na yung Old school yun, old school. wala rin namang pulpit, patungan ng dati. Tama. So ginawa nila, naglagay sila ng discrimination sa loob ng church. Saka yung mga kumakanta sa likod, halimbawa, yung may mga gusto, may babae yun. Kung wala namang tondo, walang tugtog, salita lang, di parang nag-share din sila. Tama. Masyado lang mali. Sige. By the way, give us a